good strategy in winning this war against drugs. Good strategy daw. Nakakatakot kasi. Humihingi ka pa ng extension sa term ni Tatay Digong. Ay, ang tema is barbers. Tapos ngayon, Hello mga friends, kung bago ka dito, please like and subscribe. Dito naman tayo sa ating political reaction. Pam 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 pam. Alright guys, pag-usapan natin yung nakakalulang pagtraidor ni Ace Barbers sa ating Pangulong Duterte. Yung praises niya kay Pangulong Duterte noon, top notch, parang gano'n. Drug war mo, effective. Ngayon, mukhang nag-iba yung hangin. Alam na, gibayaran na po na sila. Okay. Ang dali lang mag-change ng hangin. Basta may pera, alright? Okay, panoorin natin yung video 4 to 5 years ago where sinabi niyang okay talaga yung drug war, yung effective daw. Okay, grabe. In all Let's honesty, Pinky, sa tingin ko, this is the only president that this country has elected that has been bold and open about involvements of people that are higher status in our society. Remember, he was the only president who named narco generals. He was the only president who named narco politicians, narco judges, narco ninja cops, etc., etc. So, ang dami. No other president has done that. and for that, I guess that took off and became a good strategy in winning this war against drugs. Good strategy daw. Nakakatakot kasi. Yung pala, the drug lords are in our midst. No? Now that the president has made this announcement, we are now conscious about that. And people are participating and giving information. your hands, Ace Barbers. Tama. Ace Barbers. Kasi ngayon, di ba, kwentong barbero ng mga pinagsasabi mo eh. I-recall mo ang mga pinagsasabi mo dati. Proud na proud ka pa kay Tatay Digong. Anong sabi mo? Humihingi ka pa ng extension sa term ni Tatay Digong. Ay, ang tema is barbers. Tapos ngayon, anong pinagsasabi nyo? Napangit ang war on drugs, maraming napatay sa war on drugs, hindi epektibo ang war on drugs. Ang bobobo nyo, kayo mismo proud na proud kayo sa war on drugs dati. Tama. Kayo mismo, kumbaga sabi mo pa nga, pwede ito gayahin ng US. Di ba? Bumaliktad na kayong mga balimbing kayo. Kasi nga, hindi na si Tatay Digong ang nakaupo ngayon. Wala kayong paninindigang mga hinayupak kayo, lalo na ikaw, Ace Barbers. Naging ano ka na Barbie. Sobrang nakakainis talaga yung mga buhaya ngayon, mga lord. Kasi dati, puring-puri sila kay Tatay Digong. Dati, grabe. Di ba? Kung bigyan nila ng appreciation ang war on drugs, talagang aabot hanggang langit eh. Pero ngayon, pinapaimbestigahan na nila ang mga walang kakwenta-kwenta. Tapos ang witness nila, drug lord. Tama. Okay talaga itong mga buhaya, no? Talagang proven and tested itong mga buhaya. Politician na hindi na Malalaki lang natutularan. ang katawan pero walang utak. Buti pa. Di ba? Buti pa si Congressman Richard Gomez, di ba? Talagang lantaran niyang sinabi na effective at maganda ang war on drugs. Pero itong mga buhaya na to, lumaki na lang yung mga tiyan nyo. Palakihin nyo rin naman ang mga utak nyo. Lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan na madismaya ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, grabe talaga ang pagkabalingbing ni Ace Barbers. Sukdula na, wala na talagang bayag ang kongresista na ito. Walang panindigan sa kanyang mga pahayag. Lahat sila. Grabe pa ang paghanga niya sa dating Pangulo na si Duterte. Ngayon ay kumambyo na talaga, tila'y pinagmalaki pa talaga niya.
Nahiya ka naman sa taong bayan. Ihinto nyo na yan. Walang kwentang hearing na yan. Sayang lang ang pera ng taong bayan dyan. Gumising na kayo sa katotohanan. Huwag magpadala sa pera. Puro busog ang mga kongresista ngayon dahil kay Tamba. Ang masaklap pa, tax ng bayan yan. Unahin nyo ang totoong problema ng bayan bago ang walang kwentang hearing para lang masira ang imahe ng mga Duterte. Sobrang nakakahiya na kayo. Ang mga bumaliktad na mga politiko may milyong presyo, milyong reward. Ang nakakasakit kayang binayad sa kanila galing sa kaban ng bayan na buhis at kontribusyon sa mga nagtrabaho, nagpapawis na mamamayan. Kahit sinong matinong tao ang tanungin, nung time ni Digong hindi ka matatakot na maglakad sa kahit anong oras sa gabi. Pero ngayon lahat ng masasalubong mo o madadaanan, may duda ka na. Proud ako na may isang presidente na tulad ni PRRD na may malasakit at plataporma noon. God bless. Ngayon, nakakatakot na lumabas ng bahay sa gabi. Bangag pa mga congressman. Time ni Tay Digong, sobrang nakahinga. Isa kami sa nagpapasalamat, lalo na't katulad kong nanay na may anak na nag-aaral sa Manila. Dahil nakakalakad talaga ang anak ko ng gabi. Di nakakatakot. Kaya si Tay Digong the best. Gusto nilang kasuhan talaga. Mahiya naman kayo. Pilit talaga niyong gustong ipahiya eh. Kahit anong gawin ninyo, wala na sa amin yan. Kahit anong sira ninyo, nakabaon na sa isip namin ang ginawa ni Tay Digong na pagmamahal sa mga taong sakop niya. Mahal namin ang mga Duterte dahil sila ay may puso. Unquote. Eh kaya nga 'di ba ang ating mga nakarating sa atin mukhang may lilipad. Kung mo yung mga palangga natin, excited sila sa mga lilipad. O nagliliparan na sila ngayon sa Malacanang dahil sila mismo ay nagbuburguran. Oo, nako. Mukhang may lilipad. Uso pa naman Halloween ngayon, manananggal. Sila sa tanas. Sila sa tanas lumilipad. Mga vampira, kasi nagsasak ng wealth ng ating bansa. Tama. Hindi, no. Yeah, but ang Mga kanina nga ganda- sabi ko may parating na bakbakan talaga. That's really exciting yan eh. Maraming bakbakan yun. I told you already but we cannot disclose right now. Yes. Tsaka nakita mo yun sis, di ba, doon sa Blue Ribbon Committee Senate hearing, nandun si Pangulong Duterte. Kitang-kita mo talaga na itong si De Lima, si Ontiveros, yung mga pari doon na self-proclaimed Adictos Benedictos, na talagang kitang-kita mo na pinoprotektahan nila yung mga pushers, yung mga criminals. Right? Ako hindi ako magdadalawang isip na pwede silang pinopondohan din ng mga yan. Tama. Para protektahan sila. And remember, Of course, yes. ating Alex Bungkayaw, di ba? Yeah, si Paduano, Paduano na tinapik-tapik si Congressman Marcoleta, dapat physical injury yun. Kasuhan nyo. Kasi kung si Willie, battery. Willie Hindi, Balot- battery or assault, you know? Kasi Assault. parang ano lang, pwede, no? Hindi pa pwede yun. Dapat tama ka, pwede yun eh. Kasi, Yes, pwede yun. ano yun eh, attempted, I don't know, we're not lawyers here, pero sa ating simpleng assault na yun, pagkakaintindi, in a way, pwede siya kasuha. Kasi, kabaga, nilagay niya sa peligro Kasi yung mayroon buhay. kayong kunwari, Yung may Marcoleta. disagreement kayo, tapos hindi kayo nakakaintindihan. Pag merong physical na Assault. Mhm. assault yun. So, yung mga yan. Sabihin natin kay Apong Marcoleta, baka pwede niyang kasuhan si Paduano, gago yun. Yeah. Correct. May nagsasabi dito sabi ni paano kung si Colonel Hiraldo ay may tinagong voice record habang siya ay kinakausap nila Dan Fernandez at ni Hindi natin alam. Kaya, Colonel Hector Grijaldo, you're welcome here. Interviewin ka namin ni Cathy kung gusto mo. Oo. Panawagan, ibukelya na natin yan. Ibuking na natin yan. Oo, yun. Oo, Yun sa mga, dapat again na. and again, sa mga biktima, yung mga alam nyong may mga politician na amo nyo, yung mga security nila, yung mga kasambahay nila na inaabuso nila, lumabas ho kayo. Nandito ho kami. Nandiyan si Claire, oh. You know? Tutulungan natin kayo. Pero tama ka doon doon sa akto na inakto ni Paduano, no? Pwede talagang physical assault 'yon, mag-under siya sa category ng physical assault and verbal. Di pa natin narinig yung yung behind the scene kasi usually pinapatay nila yung mikropono. Pero by just yun ang pagpapakita pa lang yung pag gustong niyang galit na galit, gustong manakit kay Kong Marcoleta, alam mo naman si Kong Marcoleta, mabait siguro I tinatawag. think meron naglabas isang video nun Ano nangyari? na, yun nga, yung bigla lang siyang tinapik. No, I mean nakita ko 'yun. Nakita ko 'yun pero ang baka may behind the scene pa kung anong pinagsasabi niya. But anyway, this we both know. People know naman na ang Huwad Committee ay intended to pin down the Dutertes. Yeah, So, wala tayong That's right. wala tayong pagtatalunan diyan. Pero ang gusto kong malaman sa iyo habang nanonood ka kay PRRD, yung mga litanya niya,
ano ang naramdaman mo? Alam mo sis, Kasi ako sobrang happy cloud9 talaga ako. tawang-tawa ako, lalo na yung yung, you know for a fact that parang nilaro na lang niya, lalo na yung pag ayaw niya yung kausap niya. Like si I know. Risa Hontiveros, Hindi, ang tawag nila doon, virus at saka virus kasi parang, di ba si Pangulong Duterte dati, inano nila, virus, inaano Kasi nila parang, ang galing-galing niya ni PRRD kasi yung way na pag kinakausap siya, may tinatanong sa kanya, kunwari nabibingi siya or hindi niya naintindihan. o kaya matanda na siya. Or, Nakalimutan niya na. yeah, tapos ibe-bait niya, sasagutin niya ng something na they want that answer, tapos babalikan niya, ano ko? Hindi, no? Diba? O kaya pagtatanungin na siya ng, alam niya na, iaano na siya, magkakaroon ng reason for them to na makasuhan siya or whatever, sasagutin niya na ng diretso. Parang normal na ulit. Kung matatanda ng mga palangga natin, lahat ng mga kababayan natin nung si Pangulong Duterte ay yun, nung nag-umpisa, I don't know kung nag-umpisa ba siya nito o bago siya nagkandidato na sinasabi niya dati na I cannot do this alone. This is our country. We must love our country. Period. Yung mga sinasabi ni Pangulong Duterte, kasi talagang he was really intended to gurgur all the bangags. Di ba? Kaya ganun naman talaga yung kanyang pagmamahal sa taong bayan. Yun nga lang, hindi yan kayang alam ng mga makakaliwang grupo, alam ng mga sindikato, katulad yung mga nandoon sa Senate hearing na kakampi ng mga sindikato, na tama naman ang pakikipaglaban ni PRRD. Pero sis, ayaw nga nilang mawakasan yung mga sindikato at mga kriminal. Kasi tama ka nga baka pinopondohan sila o pinopondohan sila nitong mga mafia na ito sa kanilang kandidatura. Kaya talagang wala silang makitang tama sa lahat ng sasabihin ni PRRD. Alam mo sis, it's so sad kasi kitang-kita mo, ang daming nawawalang bata, ang daming namamatay, yung crime rate natin sobrang taas, hindi naman na yan. And ito nga, it's time for the policemen to reveal it kasi sila rin yung nirereklamuhan and sinasabihan. And yun di ba parang kailan pa ba tayo gagalaw kapag tayo na yung biktima? It's too late, di ba? Parang hindi na talaga tama yung mga nangyayari kasi as you can see talagang etong mga nakaupo dyan, na iilan lang naman, sana yung karamihan na, they don't like what's happening, tumayo na rin kayo. Kasi ang baboy na ho ng tingin ng ng gobyerno, hindi na mo maganda yung reputation. Ang pangit, especially like live, like napapanood ng tao, pinagtatanggol nila, binababoy nila ang kapulisan compare sa sa krimen. Yes. Good strategy daw. Yes. Recently, parang may statement si Bersamin, Was it Bersamin? Okay. Meron siyang statement na ang konteksto na bumababa yung crime sa Pilipinas at parang peaceful ang Pilipinas. Can I ask you, peaceful ba kayo ngayon dyan sa Pilipinas? Dapat ang tanong ko, sila ba nakakatulog pa? Sa dami ng problema. Anong peaceful? Tingnan mo nga nangyayari sa atin. Para tayo naging peaceful, yung baka pa lang, hindi na at peace yung mga tao, galit na yung mga tao di ba? So, anong peaceful na hindi ka makalabas ng tahimik? Anong peaceful na ang droga is rampant all over, mura? Di ba? Yan ba peaceful? Alam mo, Bersamin, ayoko na nga magpo. Naaano ko. Alam mo, ako hindi ko kaya magpo sa mga putang inang yan. Sorry, sis. Alam ko hindi ka pala mura, pero hawanan ko ng konti ngayong moment. Anyway, hindi nila deserve ang pinupo. My God, hindi nila deserve ang Hindi ko alam. Sabi nga, try nyo lumabas, punta ko kayo ng Tondo or like ng Manila area. Yun na, maglakad kayo doon. Then tell us kung ano. Pero walang security yung normal. Yung parang ginagawa ni Digong na nagta-taxi siya, di ba? Yes. Ito yung sabi ni Bersamin. Okay, recently, a few days ago. Sabi niya, dahil nga sinabi ni Pangulong Duterte na tungkol sa yung epekto ng droga, papag-usapan natin yung mga epekto ng droga sa mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay. Sabi ni Bersamin, with due respect to former President Rodrigo Duterte, there is no truth to his statement that crime remains rampant in the country. Sabi niya, statistics from the Philippine National Police shows the complete opposite. There has been a widespread decline in crime across the board. Moreover, we have achieved stability and maintained peace and order in our country without foregoing due process nor setting aside the basic human rights of any Filipino. Further, the incident which the former president cited of a drug raid in San Miguel, Manila, kasi may na-raid doon, is based on outdated information. In that case, one suspect was arrested, drug paraphernalia was seized, and his partner is now being pursued by law enforcement. All of this shows that our country is safer
our people more secure and our future more assured that ever before under the stewardship of President Bangag Jr. Okay, bago ko tanong ang mga kababayan ngayon, widespread daw sis ang pagbaba ng crime at peaceful daw kayo dyan. My God. Exactly. Sabi ni Filda, ni Casio, anong peaceful, kaliwat kanan ng akyat bahay dito sa amin. Sabi naman sino to? Asa na yun? Paano peaceful kung maraming missing person? Araw-araw may post sa social media, Marian Yu. Sabi niya, yung isa naman sabi niya, anong peaceful? Pestful, hindi peaceful. Pestful, mga peste. Oo. Okay, peace. Alam mo, Hello, yeah, peace, galit yeah. na. Ayun, di ba? Peace, yeah. Peace Oo, off, di ba? Peace off ng mga tao. Naka-costume po si Maharlika at naka-red lipstick ako at eyeliner kasi Halloween. Yes. Alam mo, i-counter natin yan. Di ba may nag-text sa akin, I think, Yeah. sa kanila galing sa kaban ng bayan na Ilocos Norte. kontribusyon sa mga nagtrabaho, nagpapawis na mamamayan. or si sister ko. Di ba, babalik yan? Okay, babalik yan muli. Ayan, si, sakala ko nagurgur ka. Sige, magle-lipstick muna tayo. Tatapak na ko yung lipstick mo. Sa San Nicolas, may nagurgur doon si Maki Barba in connection sa election. Di ba? Itong parating na election. At itong Barba na ito ay related kay Congressman Angelo Barba na pinsan ni Bangag. Sis, tuloy-tuloy ang daming gurguran doon. Actually, may open letter from San Nicolas, Ilocos Norte. Ito, Bersamin, makinig ka. Basahin ko lang, sis, para sa kaalaman ng mga taong bayan. An open letter to His Excellency, the President of the Republic of the Philippines, Bangag Jr. Ako na nagsabi ng Bangag. Sabi ito, Dear Mr. President, greetings of peace and unity. I write to you as a concerned citizen of San Nicolas, Ilocos Norte, a place that is not only your home province but also one that carries the hopes and aspiration of its residents, especially during these challenging times. Ilocos Norte is the proud home province of your esteemed family. The region is closely tied to you, with prominent members of your family serving in various capacities. Senator Amy Marcos, your sister Governor Matthew Manotoc, your nephew, District 1 Representative, wait a minute. Yeah, District, si Sandro, Representative Sandro Marcos. Yeah, Second District Representative, First District pa si Sandro Angelo Marcos Barba, your cousin. With such close familial ties, our province and its people feel a special connection to your leadership, placing great hope and trust in your commitment. Pero sabi dito, however, despite our faith in your government, the recent tragic events in San Nicolas have left our community in shock and fear. Di ba? Within a short span of punong barangay, one punong barangay from 5 and one from 6, who also held the esteemed position of Liga ng mga barangay president and a direct relative of Congressman Barba, o tama, kamag-anak ni Barba, have lost their lives under the suspicious circumstances together with 2 young civilians who were brutally gunned down. Moreover, other barangay captains in San Nicolas are reportedly receiving death threats, heightening the fear and unrest among residents and local leaders. Anyway, sabi dito, the incidents are deeply unsettling and strike at the very heart of the peace and order that we aspire to maintain in Ilocos Norte. You know what? Hindi ko na mabasa medyo baba. Pero ang sentimiento nila, to counter that, na sinabi ni Bersamin na tahimik, widespread peace and order, mismo sis, sa bayan ni Bangag, sa San Nicolas, ay rampant ang gurguran. So, sinungaling talaga itong gobyernong ito, sis. Ayan, sulat yan, available yan sa social media na may gurguran sa San Nicolas Kamag-anak pa mismo ni Congressman Angelo Barba. Nakakamangat kasi talagang it's all about yung greed for power, fame and money. So, ayaw nilang umalis. So, parang kapag may kumukontra sa kanila, at nakaposisyon din, gagawa nila ng issue, gagawin nila lahat para matanggal. Oo, di ba? Magurguro nila. So, yeah. Yeah, sis, natanungin kita. Kasi itong namatay na si Maki Barba, barangay captain at liga ng mga barangay leader yata, tatlo sila. Di ka ba nagtataka? Nabalag ko na to. But I want to ask you as an ordinary warrior, okay? Di ba dapat nasa bayan nila to? Ilocos Norte to, o di ba? Sa mga kababayan ko, mga Ilocano dyan, mga naimbag na rabii. Yan lang naman ang alam na sabihin nila, Amy. Di ba? Mga kakailian. Parang si Risa Antiveros lang na salamat kaayo. But anyway, going back, walang pronouncement si Marcos Jr.
si Lee Satanas, hayaan mo na si Lee Satanas, di naman, lagi na, si Ivy, si Sandro, wala sila talagang condolences dito sa mga namatay. Hindi ka ba nagtataka? Ikaw, hindi ka ba nag-iisip? Dapat meron. Kasi especially kung kamag-anak mo. Yeah, that's right. Diba? Kamag-anak ng pinsan niya, parang hindi siguro connected, pero kamag-anak ng pinsan niya. Pero doon yun sa baluarte mo eh. Exactly. Doon yun sa bayan mo eh. Right? Yeah, kahit sabihin mo kaaway mo yan kung may namamatay, di ba? Ganun yun eh. Well, it's a sign of, parang senyalis yun na hindi talaga sila magaling or maayos na leader ng ating bansa. Ganun lang kasimple, sis. Kasi pinipersonal nila yung mga bagay, di ba? Ang dami nagsasabi na, sa totoo lang, ginagantihan nila ang mamamayang Pilipino kasi kaya ginagawa nila to lahat. Kaya sila nagnanakaw, kaya sila, alam mo yun, Inuubos nila ang pera ng bayan. yes, inuubos sila kasi for how many years, nababoy daw sila, you know. So, it's not Baboy? di ba? Parang, Sila bumaboy ng Pilipino. Walang exactly. iya. And you know what? It's not permanent. Everything That's is temporary. Walang permanent. Ultimo Eh, baka anytime lumipad na yan, mga yan. Paliparin na baka natin. lumipad na. Paliparin na natin ang mga jutang Jenny. Saka, ang daming Christian lubutan dyan sa Congress. Naku po. Ay, nako, explain mo yan sa ating mga kababayan. Diba? Ano naman mga lubutan dyan, mga lubot nila. Oo, nilubot Ano gagawin? lubutan na. Kasi marami nag-post. Yeah, go. May nakarating din sa akin na mukhang nagbabaliktaran na. Kasi parang nararamdaman nila na may lilipad at may lilipad, may agilang, Yeah. parang gano'n no? Yeah, the Phoenix, Ano, the Yeah, Phoenix go ahead. is PRRD and the Eagle will soon fly. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!